Good afternoon po. I'm the father of Leomer. Ah, ako po ay totoong walang masabi ngayon dahil on behalf po ng kay President Duterte through DFA, Department of Foreign Affairs, kay Secretary Teddy Boy Locsin, hindi ko po iniisip na ganito po kabilis ang mangyayari para po na magawa ng paraan na maiuwi kagad ang bangkay po ng aking anak at ang aking pong manugang na si Erica. In behalf of my family po, ako po ay taus-puso pong nagpapasalamat ngayon pa lang, kahit aabutin po ng ilang araw dahil siyempre po may proseso po para po maibalik sila sa Pilipinas, ay nagpapasalamat na po ako ng taus-puso. Unang-una po sa kaibigan po ng aking kapatid na si Olga. Siya po ang lahat ng gumawa para po makakuha ng kilalang tao na mag-a-assist po sa amin. So, kay Yusek Katapang na ako po ay nakausap niya kahapon, kay Asek Elmer Cato na napaka-low profile po pala talaga ng mga tauhan ni DFA Secretary Teddy Boy. Kay Attorney Dulay, kay Attorney Rick Foss, lahat po sa inyo, ako po ay totoong wala po akong masabi kahit ngayon pa lang po ako ay excited na uli na makita ang aking anak, ang aking manugang, kahit sila po ay, kumbaga, ganun ang nangyari sa kanila. Masakit po sa akin dahil mahal na mahal ko po ang anak ko at ang manugang ko po ay mabait na rin po sa amin dahil talagang ipinakita po niya na sila po ay childhood sweetheart po, high school sweetheart. So, kumbaga, sa totoo lang po, kakakasalan po ng aking anak at ng aking manugang ng December 18 last year. So, nakasama po namin sila ng December 10 hanggang 28 hanggang sa makabalik po sila sa Singapore dahil kailangan na po bumalik ng aking anak dahil duty po siya. So, definitely po kailangan pong kasamang aking manugang. So, wala na po kaming magawa dahil siyempre po kailangan namin mag-iwalay. Ang pangyayari po sa Maldives, sa totoo lang po, hindi po namin alam. Ang totoong purpose po nila ng honeymoon ay sa Japan. Nagkataon lang po na ang aking manugang ay na-deny ang kanyang pag-apply ng visa. Kaya ang anak ko po na-approve ang visa, pero siyempre po hindi naman sila pwedeng tumuloy ang anak ko lang. So kailangan nilang tanggapin na hindi sila matutuloy doon. So yun na nga po, nang nag-text po, nag-message po sa akin ang anak na nasa airport na sila, nagpadala po sila ng ticket, nagulat lang po kami dahil wala po sa plano, nabigla po kami lahat. So hanggang ng Sabado po ng umaga, minessage ko po ang anak ko, nagtatanong po ako ng balita, nakita po niya yung message ko, hindi po siya na nag-reply. Hindi ko po namang inisip na mangyayari po ito. So hanggang ng gabi po, nag-message uli ako sa kanya, wala na, hindi niya nakita yung message ko dahil hindi po namin alam kung anong nangyari. Hanggang kinabukasan po, nagtatanong po ang aking asawa, si Merly, bakit hindi man lang nagpo-post ng picture ang anak ko. Ang sabi po ng bunso kong anak na si Christian, Mama, pabayaan mo na dahil sila ay nag-honeymoon. Do not disturb it, in other words. So, yun na nga po, tumawag po ng gabi. Actually, galing po ako sa balay ko nung
nung Sabado, dahil 50th birthday po nung balay ko, si Maring Gloria, in-invite po kami, nag-message po sa akin manugang ko na pumunta raw po kami. So dali-dali po kami, pumunta roon. Masaya pa po kami. Wala pong, hindi po, walang palatandaan na, kumbaga, may mangyayari. Kaya, nung gabi, nagulat na lang po ako. Tumawag po yung tsahin ni Erica sa akin. Sinasabi na, si Lyomer, bakit? Anong nangyari? Wala na. Sabi ko, bakit? Anong nangyari sa anak ko? Nangyari kay Erica? So sabi niya, nalunod nga po raw, kumbaga. Sabi ko, bakit kailangan mangyari yon? So, mahirap tanggapin. Pero wala na po kami magagawa. Ang hirap. Ang hirap. Panganay po namin. Si Erica, panganay po rin sa kanila. So, ayaw ko isipin na wala na. Pero sabi nga, marami nagsasabi sa akin. Marami, tinatanong ko sila, bakit? Bakit kailangan mangyari? Sabi nila, may plano si Lord para po sa dalawa. So, sabihin na ngayon, kaya ko pang tanggapin. Hindi ko alam pag nakita ko sila, kung ako magbe-break, mawawala ako sa ako. Kailangan kong tanggapin dahil narito pa pamilya ko. Nandiyan pa yung 3 anak ko. Nandiyan pa yung apo ko, kumbaga. Kaya hanggang kaya kong lakasan ng loob, lalakasan ko ang loob ko dahil sa pamilya ko, sa kanila lahat. Kaya maraming salamat po ulitin ko po kay President Duterte. Salamat po at may mga tao po kayo na katulad ni Secretary Teddy Boy Locsin, si Attorney Elmer Cato, si Asek Ray Cato, si Elmer Cato, si Asek Reynaldo Katapang, si Attorney Dulay at si Attorney Fospo. Sa inyo pong lahat, taus-puso po ako nagpapasalamat in behalf po ng pamilya ko. Maraming salamat po. Sir, nakakuha na po kayo na assurance na wala na po. Hindi po kami pinaalis ni Secretary Boy hanggat hindi po niya pinipirmahan sa harap po namin. So, yun po ay assurance na 101% po na may uuwi po ang bangkay ng aking anak at ng aking manugang. Nang wala pong gastos na totally, yung binalita po sa kagabi na DFA will be in charge of all, hindi ko po inisip kaagad kagabi yun. Hanggat hindi po kami makapunta rito, dahil yung nga pong usapan namin ni Asik Katapang, pumunta ka rito at pag-usapan natin. Yun po ang akin. Sir, meron po ba kayong siguro para na mas makilala pa ng tao yung anak ninyo po? Anong klaseng anak po yung inyong anak? Wala akong masabi dahil kung sasabihin ko lahat, mahirap i-describe ang anak ko. Ang experience niya ng time na kami nagsasama, nang pinalaki ko siya, walang ibang pwedeng sabihin na hindi maganda para sa anak ko dahil napakabait ng anak ko. Napaka-supportive sa amin. So, lalo na sa anak kong bunso, kay Christian, siya po ay wala po akong obligasyon sa anak kong bunso na nag-aaral. Sila po, ng anak ko, si Lyomer at saka po yung anak kong Siman, yung pangalawa po, si Ram Gillier. Sila po, at yung pong pangatlo kong anak, nagsosolong babae po, si Mapol, tulong-tulong po sila. Hindi po nanggagaling sa akin ang binigay na suporta nila, financial, sa studies po ng bunso ko, kay Christian. Kaya walang word na hindi maganda para sabihin sa aking anak na si Lyomer. At ganoon na rin kay Erica. Si Erica, sandali ko lang nakasama pero yung pinakita niya sa amin talagang mabait ang anak ko. Nagkatugma yung dalawa. Kumbaga. Yun lang ang pwede kong sabihin sa kanila, wala nang iba. Maraming salamat po uli sa inyong lahat. Sir Leo, Yeah. ano po bang sinabi tungkol dun sa hotel? Paano po yung mga personal belongings nila?
And may explanation po ba kung paano ba nangyari yung incident po? Hindi ko, kasi marami ang kwento na ah, keso sabi ng hotel, meron daw life vest, lifeguard na suot, pero nung pinresent na yung anak ko, wala eh, wala siyang suot eh. So definitely, di ba, pagka nag-snorkel ka, kailangan meron kang suot na life vest, kumbaga sa kon. Pero yun, wala eh. Kumbaga, kaya nagulat lang kami, ano ba ang totoo? Ang amin lang siyempre, yung totoo lang na anong nangyari. Sir, kakasuhan po ba? Or ano Hi- action po ang gagawin? From now, hindi ko pa pwedeng isipin na ang importante lang sa amin, sa pamilya namin, may iuwi lang muna namin yung anak ko at ni Erica. Kailan daw po may babalik? Nangako mismo ang DFA na as much as possible, kailangan nilang may iuwi. Sila, ang assurance doon na nagre-rely ako sa DFA na may iuwi nila as much as possible. Yan lang ang akin. Kumbaga. Sige po. Dito, harap po kayo. Dito. Lapit mo na yun. Dito. Sige po. Sige. Kami. Ah, Huwag niyo na po hawakan. ang masasabi ko lang po, una po sa lahat, nagpapasalamat po ako sa mga taong tumulong na kami suportahan sa aming kailangan kasi talang kulang na kulang kami sa financial. Saka ang anak kong si Erica, siya lang ang sumusuporta sa amin. Siya lang ang bumubuhay sa amin. Siya lang talaga. Ate, ikaw na ate. Yung panganay na. In behalf po ng my family, nagpapasalamat po kami sa lahat. Lalong-lalo na po dito sa DFA. Dahil kung hindi po dahil sa kanila, hindi pa rin po kami mapapakali dahil ilang araw na po na ang isip po namin is paano po namin madadala ang bangkay ng mag-asawa dito sa atin sa Pinas. Dahil sa tulong po ng mga tao, especially po sa pamilya po ni Leomer, na hindi din naman po kami iniwan. Dahil magkasama din po kami kung saan po sila lumakad, kasama din naman po nila kami. Kaya maraming pong salamat kay President Duterte, kay USEC Secretary Teddy Boy Locsin, at kay Attorney and Elmer Cato. And then sa lahat po ng nakausap namin. Alam niyo po, first time ko pong nakapasok dito, although OFW po ako before. Ganito po pala kasi, siyempre po, di ba, pag nasa labas, pag DF, hindi ka parang, pag ganito ang estado, parang hindi kami i-enter. Pero hindi po pala ako naniniwala doon. Dahil alam ko po na ang lahat po ng nangangailangan, hindi man po kami ang iba, ay may tutulong at tutulong po sa amin. Kaya sa ano po ngayon, sa pamangkin ko ng pampun si Erica, wala po akong masabi dahil mula po bata, parang ako po yung second mother. Then, nung po sila nag-aaral na sa akin din po, and then, nung mula po nung nagtrabaho, hindi po siya nakalimot. Siya po ang panganay kong pamangkin. Kaya sobrang sakit din po sa amin dahil mula po na nag-OFW, halos almost 1 month lang po namin siya makapiling, then balik na naman po sa trabaho. Ganyan na po ang naging senaryo. Tapos ngayon po, biglang ganito po ang mangyayari. Kaya sobrang napakasakit po nang nangyari dahil sa murang edad po nila and una pa, kakakasal pa lang po nila. Kaya sobrang napakasakit po sa amin. Yung po, kasi si Leomer po at Erica ay 10 taon pong mag-boyfriend. Na long distance, parang 6 na taon pong LDR. Tapos, nitong nagplano pong nagpakasal, si Leomer po is sobrang napakabait dahil noon pong si Leomer ay nag-propose, wala pong alam yung pamangkin ko. Halos lahat po kami sa bahay namin, pati po yung iba, pinuntahan po niya at pinaalam po niya sa amin. Sinurprise niya po kami na hiningi po ang kamay sa akin, sa mga gulang, sa mga kapatid ko, sa mga pinsan. Hiningi po niya bago po siya nag-propose kay Erica. Kaya kay Leomer po,
Si Leomer po para na din pong anak sa bahay namin dahil both side po kami po ay close. Si Erica po close sa kanila, si Leomer po close sa amin. Then kahit po sa mga pamangkin ko, sobrang close po. Kaya although ay kahit po yung mga bata, sobrang nung nalaman nila, sobra po silang nasaktan. Kasi si Erica po at si Leomer ang nang at nong ng mga bata sa amin. Kaya in behalf of my family po, maraming pong salamat. Ngayon po ay may assurance na po kami, nakita na po namin yung liwanag na ilang gabi, ilang araw din po kaming hindi mapakali. Ngayon po, mag-aantay na lang po kami na kung kailan po namin makita yung kanilang mga labi. Maraming pong salamat. Any information you can share kung ano na po yung, kung may latest on the investigation sa pagkamatay po nila sa Kasi po, ayon po sa mga, kasi lahat naman po hindi natin alam yung unang nangyari. Yung po mga nakakarating, yun naman daw pinuntahan nila is as in talagang mababaw. Ang hindi lang po namin maisip, paano po sila napapunta doon sa, siguro pa di ba, Maldives, open sea. Ano po. Ang isa, at saka isa po sa pangyayari, isa po namin pinagpapasalamat ng pamilya, bawat pamilya, sila po ay hindi napapunta sa gitna ng dagat. Sila po ay talagang idinala po sila sa tabi na para po may makakita kung ano po yung kalagayan nila. Kasi kung hindi po sila nadala, kung wala pong nakakita at hindi po sila nadala dito sa pangpang, kumbaga pangpang na tayo, baka hanggang ngayon po hindi po natin alam kung ano pong development. Saka thank you din po doon sa mga Philippine community po doon sa Maldives. Dahil kahit nakakagaan po ng loob dahil meron po silang mga information na okay po ang kalagayan ng dalawa, although gano'n na po na alam po namin na nasa mabuti pong lugar ang mag-asawa. prior to the incident po, nakausap niyo pa po ba sila? Or nakachat? Bali, pareho lang po. Kasi po, mother po ni Erica is nag-50 birthday nung January 12. Tapos po, in-invite din po namin yung mama at papa ni Leomer. Nagpadala lang po sila ng picture, sinend lang po sa amin sa bali ang nangyari po, si Leomer po naggawa ng group chat na kami lang po 4. Tapos pinadala lang po niya yung picture nilang dalawa na papunta na po kami sa Maldives, honeymoon na po namin. Tapos nag-reply po, okay, God bless and ingat. Pagkatapos po nun, wala na po silang reply. Tapos kasi po hindi po kami sanay na sa isang araw, hindi po sila mangungumusta. Kaya po nung nalaman ko, gabi, talaga pong sobra pong nasaktan kami sa pangyayari. Maraming pong salamat.